Gaano nga ba kahalaga ang isang tunay na kaibigan kapag ang buong mundo ay parang nakatalikod na sa'yo? Paano kung sa gitna ng matinding gutom, kawalan ng baon at tinitiis na kahirapan, ay may isang taong hindi magdadalawang isip na ibahagi ang kanyang huling tinapay at ipagkaloob kahit ang sarili niyang sapatos, para lang huwag kang sumuko? Isang kwento ng dalawang mag-aaral na pinagbuklod ng tapat na samahan at matayog na pangarap. Mga pangarap na nangakong sabay nilang bubuuin at tatanawin sa hinaharap. Ngunit paano kung sa gitna ng inyong pagsusumikap ay bigla na lamang mawala ang taong naging sandigan mo dahil sa isang hindi inaasahang trahedya sa kanyang pamilya? Mawawalan na ba ng saysay ang mga pangakong binuo ninyo ng magkasama? O gagamitin mo ang bawat patak ng pawis at tagumpay para balang araw, ikaw naman ang maging ilaw sa taong dating nagligtas sa iyo? Hanggang saan ang kaya mong ipaglaban at ibalik na utang na loob sa kaibigang itinuring ka ng tunay na kapatid? Pero teka lang mga kakwentuhan, bago tayo magpatuloy, siguraduhin mong nakasubscribe ka na. I-like mo ang kwentong ito at i-share mo na rin sa inyong mga kapamilya, kakilala at kaibigan para mas marami pa tayong magawang ganitong klaseng kwento. Ano? Tara, simulan na natin. Dito lang yan sa Kwentong Tinig. Napahawak si Angelo sa kanyang tiyan nang tumunog yun dahil sa gutom. Lunchtime na nila, pero imbis na kumain kasama ang mga kaibigan o magpunta sa kantin, pinili niyang tumambay sa likod ng paaralan para tiisin ang kanyang gutom. Wala kasi siyang baon dahil hindi nakapamasada ang kanyang ama. Wala ring labada ang kanyang ina, kaya hindi na siya nagpumilit pang pagawin ng mga ito ng paraan. Angelo, bakit nandyan ka? Napaigtad siya nang marinig ang boses ng kaibigan niyang si Noah. Gusto ko lang tumambay dito kasi wala akong magawa. Sagot niya at bahagyang ngumiti. Hindi ka na naman ba kumain ng tanghalian? Hindi siya nakasagot. Bakit hindi ko nagsasabi sa akin? Dapat hati tayo sa baon ko. Ang dami pa namang inilagay sa akin ni Mama. Nakakahiya kasi. At saka hindi pa naman ako gutom. Nahiya nga siya nang biglang tumunog ang kanyang tiyan. Anong hindi? Tiyan mo na ako nagsasabing gutom ka. Napailing ito bago siya abutan ng tinapay. Ayan, binili ko sa kantin. Kumain ka at may klase pa tayo. Mamaya kapag papasok na ulit tayo, bibili ulit akong tinapay para sa'yo. Para nga siyang maiiyak dahil sa sinabi nito. Mahirap talaga kasi ang buhay nila kaya minsan din ay hindi siya nakakapasok. Late na nga rin siya nakapag-aral dahil kapos na kapos talaga sila. Salamat talaga palagi sa tulong mo, Noah. Hayaan mo, kapag nakarakit ulit ako, ikaw naman ang ililibre ko. Nakangiting Anya. Hindi mo kailangan bumawi ka agad sa akin, Angelo. Tsaka na kapag kaya mo na talaga. Ang gusto ko lang, huwag kang huminto sa pag-aaral at sabay nating abutin ang mga pangarap nating dalawa. Tumango naman siya. Kahit mahirap, pipilitin ko makatapos at maiahon sa hirap ang pamilya ko. Hindi nga rin ganoon karamya ang buhay nila Noah. Pero nakakasurvive naman sila dahil maganda-ganda naman ang trabaho ng kanyang ama. Si Angelo nga lang ang tanging taong naging totoo at tapat na kaibigan sa kanya. Kaya naman gustong gusto niya itong tulungan hanggat kaya niya. Nay, pwede bang mas dagdagan mo pa ang baon kong kanin? Napapalakas po kasi akong kumain ngayon. At saka, pwede rin po bang padagdagan ng baon ko? Medyo nagtaas po kasi ang bilihin sa kantin eh. Nahihiyang sabi niya sa ina. Okay lang naman anak, pero yung tungkol sa baon mo sa pera, baka 50 lang ba idagdag ko? May binabayaran pa kasi akong utang. Sagot nito. Okay lang po yun. Makakasurvive na po ako doon. At saka siyang ngumiti ng malaki. Basta wag mong pababayaan ang pag-aaral mo ha. Hanggat kaya ka naming pag-aralin, mag-aral kang mabuti. Opo, Nay. Pagkatapos ngang kumain, nagpaalam na siya sa ina.
Pero bago nga tuluyang umalis, kinuha niya muna ang pinaglumaang sapatos at inilagay sa kanyang bag. Kaysa kasi masira yon, ibibigay na lang niya sa matalik na kaibigan. Nang makarating nga sa eskwelahan, nadatnan niya ito sa classroom na tahimik lang at nagbibilang ng barya. Hindi na lang ako kakain mamaya. Walang pambili ng gamot si tatay. Narinig niyang sambit ng kaibigan. Kumirot ang puso niya dahil sa narinig, pero pinili niya pa rin ngumiti. Angelo! Nakangiting naupo siya sa tabi nito. Sabay tayo mag-lunch mamaya. Naparami masyado ang baon kong tanghalian, kaya hati na lang tayo. At saka, may ibibigay nga pala ako sa'yo. Kinuha niya ang sapatos sa bag at ibinigay dito. Pinaglumaan kong sapatos. Hindi ko na sinusuot kaya sa'yo na lang. Matibay pa naman yan kaya pang matagalan pa. Ito pala. Ibinigay niya ang 100 sa kaibigan. 100 para sa'yo dahil ikaw ang gumawa ng assignment ko. Hindi na Noah. Hahatian mo na nga ako ng lunch mamaya at binigyan mo pa ako ng sapatos. Sapat na sa akin yun. Hindi mo na ako kailangan bigyan pa ng pera. Pagtanggi nito. Tanggapin mo na lang, Angelo. Kailangan mo rin pambiling gamot para kay Tito, di ba? Sige na, huwag ka nang mahiya. Noah, maraming salamat talaga sa mga tulong mo sa akin, ha. Pangako, babawi ako sa iyo kapag mayroon na rin ako. Walang problema sa akin yun, Angelo. Kaibigan kita. Hanggat kaya ko, tutulungan kita. Hindi na nga napigilan ni Angelo na yakapin ng kaibigan. Laking pasasalamat niya dahil may isa siyang kaibigang talagang nasasandalan niya at natatakbuhan niya. Anak, napapansin kong napapadalas ang pagbabaon mo ng sobra. Madalas ka rin magtakas ng mga tinapay at padagdag ng padagdag ang baon mo. Magtapat ka nga sa akin. Saan mo dinadala ang mga yon? Isang umaga nga sa hapag, hindi na napigilan ng kanyang ina ang magtanong. Curious kasi ito sa ginawa ng kanyang anak at nangangamba na baka masama yon. Nay, pasensya na po agad kung nilihim ko at nagsinungaling din ako. Yung lunch ko po kasi, hinahatian ko ang kaibigan kong si Angelo dahil madalas nga po siyang walang baon at nagtitiis ng gutom. Binibigyan ko rin po siya ng mga tinapay para maiuwi sa nanay at tatay niya. Tapos po, yung dagdag kong baon na pera, hinahatian ko siya para may pambili silang bigas at pambili na rin ng gamot ng mga magulang niya kapag nagkakasakit. Alam ko naman pong hindi tayo ganoon kayaman, pero gusto ko po kasing makatulong sa kanya. Ayaw ko pong huminto siya sa pag-aaral kasi kaunti na lang gagraduate na kami ng grade 12. Matalino po si Angelo, kaya alam ko pong malayo ang mararating niya. Ngumiti siya sa ina. Nakikita ko rin po kasi ang determinasyon niya sa pag-aaral. Kaya tinutulungan ko rin po siya. Anak, hindi naman magagalit si nanay kung sinabi mo ang totoo. Hindi ka na dapat nagsinungaling sa akin. Alam mo, proud na proud ako dahil napakabuti mong tao at napakabuti mong kaibigan. Sigurado ako matutuwa ang tatay mo kapag nalaman niya to. Nakangiting tugon nito. Salamat po, Nay. Hindi ko na po uulitin ang pagsisinungaling ko sa'yo. Pangako ko pong mas mag-aaral din po ako ng mas mabuti pa. Yun lang ang gusto namin ng tatay mo. O siya, mas dadagdagan ko pang lunch niyo ng kaibigan mo. Papabauran din kita ng leche flan para makatikim siya. Thank you po, Nay. Sabay yakap ni Noah sa kanyang ina. Dahil nga sa mga tulong ni Noah, naisurvive ni Angelo ang senior high. Hindi natuloy ang balak niyang paghinto at nakagraduate siya. May mataas din siyang karangalan kaya sobrang saya niya, lalo na ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi nga niya inaasahan na yun na rin pala ang huling beses na makikita niya ang kaibigan. Naaksidente kasi ang ama ni Noah. Dahil sa laki ng bills sa ospital, naibenta ng mga ito ang kanilang bahay at umuwi sila ng probinsya para doon tumira. Malungkot si Angelo. Lalo pa at nangako sila sa isa't isa na sabay silang magkokolehiyo para makapagtapos. Ganoon pa man, ipinagpatuloy niya na lang ang pag-aaral para kapag nagkita ulit sila nito, may maipagmamalaki na siya sa kaibigan. Angelo, parang hindi mo na dinadala dito ang kaibigan mo. Nag-away ba kayo? Tanong ng kanyang ama. Umiling siya. Wala na po dito sila, Noah.
Nasa probinsya na po. Naaksidente po kasi ang tatay niya. Kaya kinailangan nilang ibenta ang bahay nila at umuwi na lang sa probinsya. Wala na nga po akong contact sa kanya kaya hindi ko rin po alam kung anong nangyayari sa kanya ngayon. Hindi na kasi ito nag-online sa social media. Ganon din ang mga magulang nito. Hindi niya rin alam ang pangalan o contact ng mga kamag-anakan nito sa probinsya. Sayang. Gusto ko pa naman siyang makita ulit at magpasalamat sa kanya ng maayos. Sana makabalik na sila dito. Sana nga po, tay. Gusto ko pong ako naman ang tumulong sa kanya kahit sa maliit lang na paraan. Sa ngayon, mag-aral kang mabuti para kapag nakabalik na siya, sabay na ulit kayong mag-aaral. Sabi ng kanyang ina. Opo, nay. Mag-aaral po akong mabuti at magtatapos kahit mahirap. Tutuparin ko po ang mga pangako namin sa isa't isa at ang pangako ko rin po sa inyo ni tatay. Hiling nga ni Angelo ay sana nasa maayos na lagay ang kanyang kaibigan. Hiling niya rin na sana ay magkita na ulit sila nito para makabawi siya kaagad dito. Dahil nga magastos ang kinuha ni Angelo na kursong engineer, nag-part-time job siya. 2 trabaho ang kinuha niya para na rin makatulong sa gastusin sa bahay at hindi na masyadong umasa sa kanyang mga magulang. Mahina rin kasi ang katawan ng mga ito at madalas na ring maging sakitin. Angelo, saan nag-aaral si Noah? Madalas kayong magkasama nun, di ba? Usisa ng kaklase niyang si Brian. Naging kaklase rin nila ito noon ni Noah. Nasa probinsya na si Noah. Wala na rin akong balita sa kanya dahil hindi ko na rin siya makontak. Sagot niya. Talaga palang nasa probinsya na siya. May nabalitaan kasi ako. Hindi na raw nag-aaral ngayon si Noah. Nagtitinda na lang daw siya sa palengke at inaalagaan ng tatay niya. Mahirap daw kasi ang buhay nila sa probinsya. Dahil nga sa narinig niya, bigla siyang napatayo. Saan mo nabalitaan yan? May kontak ka ba kay Noah? Aligagang tanong niya. Nasabi lang ng girlfriend ko, pero baka mali rin siya kasi kinuwento lang din daw sa kanya. 1 beses lang naman yon. May kontak ba siya kay Noah? Gusto ko siyang makausap. Wala rin, pero hayaan mo. Sasabihan kita pag may nalaman ako. Napatango nga siya. Maraming salamat, Brian. Bigla nga siyang nangamba kung ano talagang lagay ng kaibigan. At kung sakali mang totoo ang sinabi sa kanya ni Brian, nalulungkot siya dahil wala nga siyang magawa para dito. Panginoon, gabayan niyo po sana ang kaibigan ko. Kayo po muna ang bahala sa kanya. At sana po, pagaanin niyo ang buhay at laban na hinaharap niya ngayon. Naidasal na lamang niya habang naiiyak na rin. Sa pagdaan nga ng araw, buwan at taon, wala na talaga siyang naging balita sa dating kaibigan. Pero hindi nga siya nawawalan ng pag-asa na makikita ulit ito. Sa tuwing nahihirapan nga siya sa pag-aaral, palagi na lang niyang iniisip ang pangako nilang dalawa sa isa't isa. Angelo, kulang ka pang pambayad sa school, di ba? Pasensya ka na, wala rin akong maiaabot. Kailangan kong ibili ng gamot ang tatay mo. Malungkot na sambit ng kanyang ina. Sa kabila kasi ng pakikipaglaban niya sa kursong kinuha, nadagdagan pa ang dagok niya nang ma-stroke ang kanyang ama at hindi na makapagtrabaho pa. Ang ina na lang niya ngayon ang nagtatrabaho para sa kanilang tatlo. Paminsan-minsan nga ay tumutuling din sa kanya ang mga kapatid niya sa ama. Huwag niyo na hong problemahin, Nay. Kaya ko naman po. May sasahurin naman po ako this week. Yun na po ang ibabayad ko sa school. Nakangiting niya. Anak, pasensya ka na talaga. Pasensya ka na kung ikaw ang sumasalo na dapat responsibilidad namin. Naiiyak na saad ng kanyang ina. Hindi niyo ho kailangang humingi ng pasensya. Ginagawa niyo naman po ni tatay ang lahat para sa akin. Niyakap niya ito. Nay, konting tiis na lang po. At makakatapos na ako. Magkakaroon ka na po ng anak na engineer. Proud na proud kami sa iyo, anak ko. Ipinagmamalaki ka namin bilang anak namin.
Hindi nga maiwasang maluha ni Angelo dahil achievement para sa kanya na marinig ang ganoong salita mula sa babaeng nagsilang sa kanya. Lumipas nga ang mga taon. Nakagraduate si Angelo ng kolehiyo at nakapasa ng board exam. Ang bata ngang pa-absent-absent noon dahil walang pambaon, kayang-kaya nang bumili ng mga pagkaing gusto niya. Ang bata nga noon na luma ang mga gamit, puro bago na ngayon at mamahalin. Ang bata nga noon na madalas pagtawanan, hinahangaan na ng karamihan ngayon. At ang bata ngang nangangarap lang maging engineer, isa ng ganap na engineer ngayon. Pero kahit nga naabot na niya ang mga pangarap, alam niyang may kulang pa rin sa buhay niya. At yun, ang kaibigan niyang hindi na talaga niya nakita at nakontak pa. Engineer Angelo, balita ko ikaw ang hawak ng bagong project sa Isabela. Bati sa kanya ng katrabahong si Ray. Tumango siya. Oh, ngayon na nga rin ang punta ko doon. Paano? Kayo muna ang bahala dito sa opisina. Kaming bahala dito, engineer. Sisiguraduhin naming palaging malinis ang office mo. Tugon nito. Salamat. Uuwian ko na lang kayo ng mga pasalubong. Ngumiti nga siya dito bago tuluyang umalis. Dumiretso nga siya sa parking lot niya at sumakay sa kanyang sasakyan. Sinimulan niya agad ang pagmamaneho dahil malayo-layo ang kanyang babayahihin. 8 oras mahigit nga ang biniyahe ni Angelo, kaya naman tad-tad talaga ang katawan niya at pagod rin siya. Hindi na nga siya nag-stop over pa, maliban na lang kung magpapagas siya. Pagdating nga sa location, dali-dali siyang bumaba at dumiretso sa loob. Sinalubong nga siya ng isang lalaki. Kayo po pala, engineer. Nakangiting bati nito sa kanya. Kamusta naman kayo dito? Tanong niya. Maayos naman po. Nilingon niya ang mga trabahador at tinawag. Ito pala si Engineer Angelo. Siya ngayon ang makakasama natin at magiging in charge dito. Angelo? Napatingin siya sa isang manggagawa. Marumi ang kasuotan at may balbas. Ngunit ganoon pa man, hindi iyon naging hadlang para hindi niya ito makilala. Noah? Sa sobrang galak niya, hindi na niya napigilang yakapin ito. Ikaw ba talaga yan, Noah? Ang tagal kitang hinahanap. Natawa lang ang lalaki bago humiwalay sa yakap. Yayamanin ko na. Masaya ako. Dahil natupad mo ang pangarap mo. Para nga makapag-usap silang dalawa ng masinsinan, ipinagpaalam niya muna ang kaibigan saglit. Bakit bigla kang nawala? Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Bigla na lang ding nawala ang kontak ko sa'yo. Sunod-sunod na tanong ni Angelo. Sinadya kong hindi magparamdam kasi nahihiya ako. Magmula nang maaksidente si tatay, naghihirap na kami ng tuluyan. Tapos ilang taon din, namatay ang tatay ko. Nagkasakit naman si nanay, kaya kinailangan ko magtrabaho na lang. Hindi na ako nakatuloy ng kolehiyo dahil hindi na namin ginaya. Malungkot itong ngumiti. Ayoko namang mamroblema ka rin sa problema ko. Kaya pinili kong putulin ang connection ko sa'yo. Alam ko rin kasing may pinagdadaanan ka. Noah, problema mo noon ang problema ko. Kaya ganoon din ang gagawin ko sa'yo. Magkaibigan tayong dalawa at handa kang tulungan. Sobrang tagal kitang hinahanap at kung sino-sino na rin ang napagtanungan ko. Pero lahat sila ay iba-iba ang sagot tungkol sa'yo. Muntik na rin ako mawalan ng pag-asa pero mukhang mabait sa akin ang tadhana at dinala niya ako sa'yo. Ngumiti siya dito. Noah, ngayong nakita na kita, ako naman ang babawi sa'yo. Ako naman ang tutulong sa'yo. Ilang taon ko na itong gustong gawin kaya huwag kang tumanggi. Maraming salamat, Angelo. Maraming salamat. Hindi nga maiwasang mapaluha ni Noah dahil hanggang ngayon ay talagang parang magkapatid na sila ni Angelo. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, kaibigan ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nakamit ko ang ganitong posisyon ko ngayon. Hindi na nga sumagot pa si Noah at niyakap na lamang ang kaibigan. Naiiyak ngang napangiti na lamang si Angelo.
Ito na ang simula ng araw na babawi siya sa kaibigan na itinuring siyang kapamilya at hindi nagdalawang isip na tulungan nga rin siya noon. Ang umpisang pagbawi nga ni Angelo sa kaibigan ay ang pagpapagamot niya sa ina nito. Hindi niya alintana ang gastos dahil alam niyang kaya naman niyang bayaran. Dahil gusto ring magtapos talaga ng kaibigan, pinag-aral niya ito. Tumatanggi pa nga si Noah pero wala rin itong magawa dahil mapilit siya. Angelo, parang naging tatay na kita ngayon. Natatawang ani ito habang kumakain sila. Nagpakatatay ka rin naman sa akin noon. Basta, huwag ka mahihiya sa akin ha. Nauna lang ako ng kaunti pero pangarap pa rin natin tong tinupad ko. Nakangiting tugon niya. Napakaswerte nitong boyfriend ko dahil ikaw ang naging kaibigan niya. Maraming salamat sa pagsagip sa kanya, Angelo. Sobrang saya ko dahil sa wakas, nagawa rin niyang piliin ang sarili niya. Naiiyak na sambit ng nobya ni Noah. Sinagip niya ako noon. Kaya gusto ko rin siyang sagipin ngayon. Ang totoo, parang kulang pa nga tong mga ginagawa ko dahil sa naging impluwensya niya sa akin. Tugon niya. Noah, magmula nang bigla kang mawala talagang nagpursigi ang anak namin. Dahil gusto niya na kapag nagkita kayo ay natupad na niyang pangarap niyo pareho. Sabi naman ng ina ni Angelo. Itinuring ka na rin naming anak, kaya nalungkot kami nung umalis ka. Pero ngayong nagbalik ka, hayaan mo namang ikaw ang tulungan namin. Nakangiting sabi naman ng ama ni Angelo. Naiiyak ngang napatango si Noah. Hindi ko ho sasayangin itong opportunity na ibinigay sa akin ni Angelo. Magtatapos po ako at magiging isang engineer din. Tutuparin ko po ang pangarap namin ni Angelo. Pati na rin ang pangarap ko para sa pamilya ko. Nandito lang kaming pangalawang pamilya mo para suportahan ka. Nakangiting sabi ni Angelo. Hindi nga talaga sinayang ni Noah ang pagkakataong mayroon siya. Nagpursige siyang mag-aral at nakipagsabayan nga sa hindi niya kaedad. Marami man ang nangungutya sa kanya dahil sa kanyang edad, hindi pa rin siya sumuko. Hanggang sa ang pagiging matyaga niya nga ay dinala rin siya sa tagumpay. Tagumpay kung saan nandoon din ang kanyang kaibigan. Nagawa nating dalawa. Nakangiting sabi niya kay Noah. Ngayon nga ay magkasama na silang dalawa sa trabaho at business partners na rin sila sa ibang negosyo nila. Dahil sa pagmamalasakit natin sa isa't isa. Pareho tayong nandito ngayon sa kinatatayuan natin. Maraming salamat sa iyo, Noah. Nakangiting sabi ni Angelo sa kaibigan. Nahuli mo na ako sa pangarap natin. Binigyan mo naman ako ng pagkakataong makahabol sa'yo. Maraming salamat din sa lahat, Angelo. Tugon ni Noah. Patuloy pa tayong uunlad para sa pamilya natin at mga taong ginagawa tayong inspirasyon at mananatili ang paa natin sa ibaba kahit pa itinaas na tayo ng panahon. Dahil sa pagiging mabuting tao ng dalawa at pagiging matatag, mas nakilala pa nga ang kanilang negosyo at kanilang pangalan sa larangan ng tinahak nila. Tinagurian nga rin sila ng karamihan na kambal ng pag-asa dahil sa naging kwento nilang dalawa. Piliin natin ang kaibigang puro kabutihan ang imumulat sa atin at hindi karahasan. Dahil ang pagiging mabuting tao, hindi yan mababayaran ng kahit ano pa mang kayamanan. At hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito. Kung nagustuhan mo ang ating ibinahaging storya, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. At kung nais mo pang makarinig ng mas marami pang inspiring stories, mag-subscribe ka na at ihit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na kwento. Maaari mo rin itong share sa iyong kaibigan at mahal sa buhay. At huwag kang mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood at kung anong aral yung napulot mula sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, kakwentuhan.